Magandang umaga, magandang buhay, mabiyayang buhay, at mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay araw ng Martes, alas 9 ng umaga, tayo ho ay nagpapatuloy sa ating ministeryo sa buong mundo. Katulad na lamang ng sinabi ni John Wesley na kinasangkapan ng Diyos sa larangan ng Kristyanismo, partikular sa Methodism, ang kanyang sinabi ay, "The world is my parish." Kaya nga po, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay muling naririto, nagpapaabot ng pagbati po sa bawat isa sa atin. At purihin natin ang Diyos sapagkat merong napakagandang bagong umaga na dumatal sa ating kalagitnaan upang sa ganon ay magpapatuloy ang ministeryo bago natin gawin ang mga iba't ibang mga gawain natin sa buong maghapon sa gitna ng kasalukuyang nangyayari na enhanced community quarantine in Luzon. Bagaman meron din mga quarantine sa iba't ibang mga lugar sa Visayas at Mindanao at gayon din sa ibang mga bansa na kung saan ay meron pong kaganapan nitong laganap na hindi pa napupuksan na coronavirus disease 19 o kaya COVID-19. Kaya habang meron to, patuloy po natin na gawin ang masugid at patuloy nating pagpupuri ng pagsamba, pagwalhati at pananalangin sa ating Panginoong Diyos upang sa ganon ang salot na ito ay tuluyan mawala sa tamang panahon. At sana ho ay hinihiling po natin sa ating Panginoong Diyos na talaga namang ang kanyang kapangyarihan ay higit na nakapaghahari at nakagagawa ng mga himala at maging ang ganitong kalalagayan ay kaya pong patapusin ng ating Panginoong Diyos. Bagaman sa kasalukuyan ay tayo po'y dumaranas nga ng mga pagsubok at sa palagay ko ay marami tayong matututunan nitong kalamidad o salot na ito o pagsubok na ito na ating pong nararanasan sa kasalukuyan. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa at patuloy tayong manangan at magpatuloy na sumampalataya at manalig sa ating buhay na Diyos. Kaya tayo po ay sumandaling manalangin. Mahabagin at mapagmahal na Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas at gayon din ng kanyang banal na Espiritu na patuloy na kumikilos, nagpapakahayag sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na hilingin namin ang pagkilos at presensya ng banal na Espiritu upang sa ganon ay kami po'y makaramdam ng inyong pagkalinga, ng inyong pamatnugot, ng inyong inspirasyon upang ang gawain na ito, O Diyos, ay tunay nga na makapagbigay sa amin ng panibagong sigla, panibagong hamon at panibagong pag-asa na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya awitin po natin itong Let All the World. Na ito po ay nasa himnaryo, pero awitin natin sa pamagitan ng Tagalog version nito. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Buong mundo'y umawiti bunyi Diyos ko't hari.
Langit may mataas, pagpuri lilipad, lupa may mababa, pagpuri daragsa, buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Awit ang malakas, pinto'y ibubukas, at lalo sa lahat, puso'y magagalak. Buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Awit ng iglesia, tawag at anyaya, lahat ay sumamba sa Diyos nating Ama. Buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Siya'y pasalamatan ng tanang nilalang, kanyang inilaan, walang hanggang buhay. Buong mundo'y umawit ibunyi, Diyos ko't hari. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay na sa gitna at sa kabila ng mga krisis, katulad ng nararanasan ng buong sambayanan at ng buong mundo, lahat tayo ay maaari pa ring magbunyi sa kataas-taasang pangalan ng ating Panginoong Diyos, na lipos ang ating kagalakan, ng ating pagpapasalamat at gayon din ang ating pagsusumamo at pagsamba sa buhay na Diyos na siyang lagi natin maasahan sa lahat ng panahon. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kaya tunay nga yung sinasabi doon sa Hebreo na si Jesucristo ang siyang nakaraan at siya rin ang pangkasalukuyan at siya rin ang panghinaharap. And we indeed claim this passage in the scripture na tunay nga na sumasa atin lagi ang presence ng Panginoon sa lahat ng panahon ay tunay na ating pong maasahan, at yan ay ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po natin ang ating buhay na Panginoon, ang Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, ang Diyos na nahayag kay Kristo na patuloy na kumikilos sa atin, nagbibigay ng inspirasyon, ng kalakasan at mga himala sa pamagitan ng presensya ng kanyang banal na Espiritu na kumikilos sa buong mundo. Kung kaya't kinakailangan buong mundo'y umawit ibunyi, sapagkat ang Diyos natin ay hindi lamang Panginoon at tagapagligtas, kundi siya ay hari. At gayon din siya ay presidente, pinaka-presidente ng mga presidente, at wala nang makapapantay sa kanya o makahihigit sa tunay na makapangyarihan at buhay na Diyos. Kaya sabihin po natin na Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang atin pong pagbasa ng banal na kasulatan na siyang magiging salalayan natin sa buong maghapon hanggang gabi, hanggang sa tayo magkita-kita muli, ay masusumpungan po natin sa Awit, Kabanatang 51, Talatang 1, hanggang sa huling versikulo 19, at ganito po ang sinasabi at atin pong namnamin ang bawat katitikan ng Psalms o Awit 51, na ito po ay isang kapahayagang dalangin paghingi ng kapatawaran. Ako'y
kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik, at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking turuang sa iyo lumapit ang makasalanan, ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog ng hain, dala sa dambanat, turong susunugin. Mapalad na ito'y iyong tatanggapin. O pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo at gayon din sa kanyang salita at gayon din sa pagpupuri, pagsamba at pananalangin. Na sa gitna ng ating nararanasan sa mga panahon na ito, alam niyo po, ang Diyos ay merong higit na layunin kung bakit kanyang pinahihintulutan na pansamantalang mararanasan natin ang mga pagsubok na ito, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maring isa sa maraming ipinaparating ng ating buhay na Diyos ay upang tayo ay magkaroon ng talagang individual na malaliman at malawakang pagdinilay-nilay at pagsusuri sa ating mga sarili kasama ang bawat pamilya na ating pong kinabibilangan. At gayon din ang mga iglesia, at gayon din ang lahat ng mga barangay, gayon din ang lahat ng mga lungsod, munisipalidad,
at gayon din ang mga probinsya at maging sa rehiyon, sa national, at gayon din sa bawat bansa at sa buong mundo. Nang sa gayon, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on, ay meron tayong sapat na panahon upang tayo ay patuloy na magsilapit sa banal na piling ng ating Panginoong Diyos at the midst of this so-called enhanced community quarantine. Itong COVID-19 na ito, coronavirus disease 19, na ito po ay nagaganap ngayon sa Luzon at gayon din sa Visayas at gayon din sa Mindanao and every nation throughout the whole world na meron pong infection ng coronavirus disease 19 na ito. This is indeed an opportune time for each one of us to come unto the awesome presence of the Lord Jesus Christ in order for us to have this kind of personal and so intimate relationship, communication with Him. And the Lord Jesus Christ is giving us this blessed opportunity for us to examine ourselves, for us to assess ourselves, and for us to come into the context of being humble before the sight of the Lord, to recognize of all our iniquities, of all our transgressions and sinfulness. And before the presence of the Lord, we ask for His amazing forgiveness, for His understanding, for His provision that will be uttered and revealed to us by our living God. Kaya nga po, atin pong i-claim ang sinasabi dito sa awit 51, lalo't higit doon sa sinasabi sa verse 10 to 12 na ganito po ang sinasabi, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo, lumapit ang makasalanan. Praise the Lord sa mga katagang ito na ipinaparating po sa atin. At ang ating katugunan, katulad ng paunang katugunan ng salmista, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Kaya purihin po natin ang Diyos sa panahong ito. Magkaroon po tayo ng maikling pagninilay-nilay. Kung meron mang mga pagkukulang at pagkakasala na ating pong nagawa sa Diyos maging sa ating kapwa, ito po ang tamang panahon upang sa ganon ay ilapit natin sa Diyos at hilingin natin ang Kanyang awa at gayon din ang Kanyang kagandahang loob at grasya at pangunawa upang tayo ay patawarin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin ng pagkilala sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po, Diyos, na kami po'y inyong pinakinggan at pinapatawad.
mahayag ang iyong kalooban, papuri sa kaitaasan sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan mo, Hesu Kristo, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At kumusta po tayo mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesu Kristo? Kumusta po ang buong maghapon po na buong magdamag at gayon din ng buong lumipas na buong maghapon na ating pakikibaka sa buhay at maging sa lahat ng ating mga accomplished duties and responsibilities sa buong nakalipas na araw ay ito hubang buong magdamag na ito at magbahanggang nitong nagising tayo bilang pasimulan ng panibagong umaga, tayo hubay nakaramdam, nakaranas ng kagalakan at gayon din ng kapayapaan sa banal na piling ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sa palagay ko naman ay tayo po ay nakatulog ng mahimbing at mapayapa na punong-puno ng kagalakan sa ating mga puso kung kaya tayo po ay nagising na maaliwalas ang ating mga mukha, ng ating mga puso. At kung saan man kayo naroroon sa ngayon, ay kung meron man kayong mga katabi na nasa inyong likuran at harapan na merong 1 meter social distancing, ay sabihin nyo na magandang umaga, pinagpalakan ng Panginoon sa panibagong pinagpalang umaga ng Diyos na ito. Amen. Kaya amen po sa Panginoon. Kaya lagi nating i-declare na merong Diyos na nagpapala at lagi natin i-declare na sa gitna sa kabila ng mga nangyayari ay we can still indeed smile and have a joyful, prayerful and thankful heart before the awesome presence of the Lord Jesus Christ. Kaya purihin po natin ang ating buhay na Panginoong Diyos. At sa umagang ito ay ayon doon sa aking Facebook ay ang kapatid na missionary natin, missionary ng West Middle PAC of the UMC Incorporated, particular dyan sa ang Iglesia Metodista sa Pilipinas ng Luwakan, dyan po sa Luwakan, Dinalupihang Bataan, ang kapatid na Archie, at gayon din ang kapatid na Risa Mariano. Itong araw na ito ay kanilang wedding anniversary. At mga kapatid na ito ay nandun sa Canada. Kaya atin pong iparating ang ating maligayang pagbati, ang ating mga wishes at panalangin sa mag-asawang ito at ang kanilang pamilya upang sila'y makaranas pa ng maraming mga selebrasyon ng wedding anniversary sa kanilang mag-asawa. At sila iingatan, lalong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos at lalo silang makapaglingkod ng tapat at lubusan sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay, kung kayo kapatid na Richie at Risa Mariano ay nakikinig, tanggapin nyo ang pagbating ito. At gayon din yung ating chat conversation through the Messenger. Ano pa yung tawag sa isa? Yung merong plug na orange. At yung ating usapan na yung magulang, kamag-anak ng iyong mahal na asawa na Risa doon sa Binangonan ay hindi pa nating nadadalaw upang magkaroon ng ministry doon sa Binangonan Rizal dahil nga itong dumating na coronavirus disease, lalong-lalo na itong enhanced community quarantine dulot ng coronavirus disease 19 in Luzon.
at gayon din sa iba pang mga lugar, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. And I hope and pray na pag natapos itong problemang ito, itong salot na ito, ay we can have an ample time to visit and looking into the possibility of how can we start an intentional ministry doon sa pamilya ng iyong may bahay sa Binangonan, Rizal. Kaya isama mo rin sa panalangin at isama din natin sa ating panalangin. Kaya happy wedding anniversary sa inyong mag-asawa. At gayon din po, ayon sa aking natuklasan din sa Facebook, kay isang kamanggagawa natin, ano ba? Ang nagse-celebrate ng kanyang kaarawan sa buhay, walang iba kundi ang Reverend Ronald Manzano. Somewhere dyan sa Aurora Province, ano po, na nasa sakupan ng Metropolitan Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference sa panguna ng ating Regional Bishop Eliezer Ace Bote. At gayon din ay kumusta po kayo lahat sa region na yan at gayon din ang ating mga district supervising elders diyan sa ANEC B, and of course sa lahat ng ating mga bishops sa buong Pilipinas, at gayon din ang ating mga district supervising elders, mga pastor, at gayon din ang lahat ng mga diakonesa at mga lay people, lay leaders, saan man kayo naroon, not only within the bounds of ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, kundi lahat ng mga Christian churches throughout the whole world. Ang abang lingkod ng Diyos ay kayo pong lahat ay isinasamo sa Diyos sa ating mga pananalangin that the Lord will continue to bless and empower us all, including His protection and safety na ipinagkakalob niya sa atin, nang sa gayon ay tayo po ay lalong makapagministeryo kahit na sa gitna ng mga problemang katulad na nangyayari sa kasalukuyan. Kaya balikan natin yung ating birthday celebrator, Reverend Ronald Manzano, kung nasaan ka man dyan sa Aurora Province. Sa palagay ko, nasa loob ng bahay ka. Kaya tanggapin mo ang aming pagbati at marami pang kaarawan ang dumatal sa iyong buhay at gayon din ang mga blessings, pagtatagumpay sa iyong ministeryo, sa iyong leadership, sa iyong local church, sa appointment, at gayon din yung mga added extracurricular activities that you are indeed doing every day. At sa panahon ito ay sa loob ng bahay. Kaya happy birthday! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy wedding anniversary, happy wedding anniversary, happy wedding, happy wedding. Happy wedding anniversary sa inyong lahat na nagdiriwang ng wedding anniversary at birthday. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Mga guys, kagabi sa ating ride-on ministry ay ating pong pinagukulan tutok at pansin sa ating intercessory prayer ministry, yung ating pong nakuha na by the President of the Republic of the Philippines Proclamation number 934, declaring the fourth week of March 2020 as a National Week of Prayer. Kaya pinapaalala lagi sa bawat isa sa atin na nasa panahon po tayo ngayon
ng National Week of Prayer. At basahin ko yung ilang prayer request na binasa ko ring kagabi, bagaman hindi ko na babasahin yung mga sunod-sunod na whereas, at gayon din yung therefore, at gayon din yung panghuling binanggit ng na pinirmahan, sinelyohan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ito po yung kanyang sinabi during the aforesaid week. Ano po? Itong declaration ng 4th week of March 2020 as a National Week of Prayer. Paulit-ulit natin na sinasabi ito nang sa gayon ay may kintal sa ating mga isipan at isama natin lagi sa ating mga panalangin. I urge all Filipinos of all faiths, religious traditions and backgrounds to unite our hearts in prayer as we face the COVID-19 threat, fixing our eyes on the Almighty in this time of affliction. I ask everyone to pray for the recovery of those who are now suffering from COVID-19, for comfort to those who lost loved ones, and for the protection of all, especially the most vulnerable sectors of society. Pray also for strength and endurance for our outstanding medical personnels and health workers on the front lines, your military and law enforcement officers, the government officials, and personnel dealing with the present threat, and all Filipinos who are working tirelessly to protect our communities, sacrificing their lives in the service of the Almighty. Unquote. Ito po yung mga pre-request ng ating Presidente. At tayo po ay maglaan ng sandaling pananalangin, praying and interceding, mga kababayan, sa ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesu Kristo. At nabasa ko rin sa Facebook at gayon din sa internet, ano po, na nagsasabi ang ating source dito ay ang Philippine Star, ano po, na ang binabanggit doon ay Congress grants Duterte COVID standby powers. Ibig sabihin nun ay Congress passed last night dahil nagkaroon po sila ng session doon sa House of Representatives somewhere dyan sa Batasan, sa Quezon City, sa pangunguna ng ating House Speaker Alan Cayetano at gayon din ang mga congressmen and congress women, at atin naman nakita na talaga na may pinapatupad yung social distancing. At ito nga yung sinabi na Congress passed last night a bill declaring a state of national emergency that would give President Duterte limited powers to help contain the spread of the 2019 coronavirus disease or COVID-19. Ito lamang po yung aking natunghayan na latest na updates from the Congress. At
Nagpulong din kahapon hanggang gabi yung Senado at wala pa tayong latest update mula kung ano yung napagtapusan ng kanilang pag-uusap. Pero mahalaga dito ay ating pong ipapanalangin itong Congress at Senate na sa kanilang mga pagtalakay ay tunay na ang Diyos ay pagkalooban sila. Ang mga senador at mga congressmen and congresswomen ng karunungan at kaalaman at kaparaanan mula sa ating Panginoong Diyos upang sa ganon ay yung bill na kanilang inihahanda ay magkakaroon ng katumpakan at nang sa gayon ay ito po ay maaksyonan ng mabilisan. At gayon din ay ang pagpapatupad nito through the leadership of our beloved President Rodrigo Roa Duterte at gayon din yung task force at ng mga gabinete niya at ang mga agencies na kasama sa pagpapatupad at gayon din ang bawat isa sa atin ay tunay nga na ito po ay makatutulong sa buong Pilipinas, lalo na po sa mga talagang apektado at lalo na po sa mga kababayan natin na napakahirap ang kanilang kalagayan. Kaya ipanalangin po natin ang Congress at gayon din po ang Senate at ang the office of the President himself and his cabinet task force and other agencies and departments from the top up to the barangay at ipanalangin po natin. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. At ngayon po naman ay dumako tayo sa ating mga personal o family prayer requests. At gayon din ang mga nais natin ipanalangin tungkol sa ating church, sa bansa at gayon din sa buong mundo. Kasama na yung mga naghihirap, kasama na yung mga infected at kasama na yung malubhang naapektuhan nitong krisis na ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. At para po sa ating huling awitin, at awitin po natin ang Count Your Blessing. Kaya purihin ng Panginoong Diyos sa napakagandang awit na ito at tunay nga na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay laging sumasa atin. Kayo ho ba'y naniniwala dyan sa ating Panginoong Diyos? At habang inaawit natin ito ay we declare the blessing of the Lord Jesus Christ para po sa bawat isa sa atin.
Kaya alam natin na maraming natigil na mga hanap buhay sa panahong ito. Mula doon sa pinakaabang kalagayan ng mga tao sa lipunan hanggang sa mga middle class at gayon din sa upper class at gayon din sa iba pang mga classes at sa buong mundo ay sa mga businesses ay tunay nga na matindi itong epekto ng coronavirus disease na ito. Pero tayong lahat ay naniniwala na malalagpasan natin ito ng sama-sama. Yung sinasabi ko nga na kung ang araw ay laging sumisilay sa umaga sa silangan, ay nagbibigay po sa ating ng pag-asa at katotohanan na sinasabi sa atin mula sa Diyos na darating ang magandang bukas, magandang buhay, pinagpalang buhay, mabiyayang buhay na ito po ay pinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya nais ko pong awitin itong Count Your Blessing sa Tagalog version, pero kung memorize yung English ay pwede kayong sumabay sa pag-awit na ito. Kung ang kabuhayan mo'y nagkukulang at gulong-gulo man din ang isipan, lagi mong bilangin palang nakamit, ang kaguluhan mo ay mapaparang. Ang biyaya mo ay bilangin, pagpapalay iyong kampin, pag-ibig niya ay iyong isipin, dakilang pala niya'y gunam-gunamin. Kung pasanin mo ay may kabigatan at halos ay di mo na makayanan, alalahaning biyayan niyang laan at ang pasani magiging magaan. Ang biyaya ay biyong bilangin, pagpapalay alalahanin, pag-ibig niya ay iyong isipin, dakilang pala niya'y gunam-gunamin. Kung mga kaibigay mayayaman, si Kristo sa'yo'y may kapangakuan, alalahanit siya mong kaaliwan, sa langit ang pilak kay agip lamang. Ang biyaya mo ay bilangin, pagpapalay alalahanin, pag-ibig niya ay iyong isipin, dakilang pala niya'y gunam-gunamin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, narinig mo ang aming sama-samang pagpupuri at pananalangin kanina. O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sana po ay inyong pakinggan at maging ang aming mga personal o family prayer requests at maging ang para sa bansa, para sa bawat bansa at sa bawat buong mundo at sa lahat ng apektado ng coronavirus disease, at maging sila na nangaulila dahil sila'y namatayan dulot ng disease na ito.
Kaya nga po Diyos, nais po namin na ibalik ang lahat ng papuri at pasalamat sapagkat lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa matamis mong pangalan, Hesu Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Kung ang lumbay man sa buhay dumating, huwag kang mangamba, galak ay kakampin. Pag-ibig ng Diyos ay ating isipin, ang pangako niya'y laging maaangkin. Ang biyaya mo ay bilangin, pagpapalay alalahanin. Pag-ibig niya ay iyong isipin, dakilang pala niya'y gunam-gunamin. Amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga na sa gitna ng mga panahong ito, ay bilang-bilangin natin ang mga blessing ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang kasapatan ng panahon na ating pong binibilang isa't isa, pero sa totoo lang ay mula ng pasimula ng ating buhay magpahanggang sa ngayon, hindi natin kayang bilangin ang lahat ng mga siksik, liglig at umaapaw na blessing ng ating Panginoong Diyos. Kaya pasalamatan na lang natin at lagi natin itaas ang ating Panginoong Diyos sapagkat yan ay naisin ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay, sa inyong panonood at gayon din sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry in collaboration with BLCT Intercessory Prayer Ministry and BLCT Pulpit Active Living Ministry. Saan man kayo naroroon, tanggapin ninyo ang aking malugod at taus-pusong pagpapasalamat. At magpatuloy po kayo na i-follow ang ating page. Magpatuloy na tayo po ay mag-likes, mag-comment at mag-share. At sa panahong ito ay magpalakasan tayo, mag-intercede tayo, mag-prayer tayo, at magpalakasan tayo sa isa't isa sapagkat napakahalaga ito na tayo po ay merong komunikasyon sa isa't isa. At siyempre, ipanalangin natin na itong ating ini-enjoy na technology at gayon din ang itong coverage ng itong wifi o anumang kailangan natin ng mga gadgets ay sana naman po ay hindi mag-lockdown, hindi magkaroon ng problema, kundi patuloy na i-bless at ingatan ng ating Panginoong Diyos so that in every place in this world, we can still have the opportunity to communicate with one another, especially in this kind of ministry that we are indeed proclaiming the Word of God and praying and interceding with one another. Kaya isama po natin lagi sa ating mga panalangin. Kung kaya't mga kababayan, ng inyong abang lingkod, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Ito po ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship and Prayer. At bukas muli, alas 9 po ng umaga sa ating araw-araw na gawain. At kapag araw naman po ng linggo ay alas 10 ng umaga at araw ng Lunes alas 10 po ng alas 9 po ng gabi. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong magsawa, kundi patuloy po tayo na magkakaugnay sa isa't isa at lalo't higit na magkakaugnay sa piling ng ating Panginoong Yesu Kristo.
And now receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the indwelling and infilling and light of the Holy Spirit, be with us all now and forevermore. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoon. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Woo! Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Amen sa ating Panginoon. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Woo! Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Woo! Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. We can indeed defeat COVID-19 in the mighty name of Jesus Christ and in the spirit of bayanihan, in the spirit of kapit-kapit bisig, in the spirit of kalikalinga natin, bawat isa tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Madidipit natin, matatalo natin ang hindi natin nakikita na kalaban sa panahong ito. Kaya nga po, stay put sa ating mga bahay, hugas-hugas kamay, at ng tubig. Kung meron tayong alcohol, alam niyo po mga kababayan, kahapon po, mula nung nag-enhance community quarantine, kahapon lang ako lumabas at pumunta sa kalsada at purihin ng Panginoong Diyos. Nakita ko rin yung mga kalsada, ilang tao naglalakad, mga sasakyan, at nakapunta rin ako sa barangay upang kumuha ng ID pass para sa quarantine na ito. At gayon din ay nagkaroon din ng pagkakataon na makabili ng mga gamot at mga ilang mga bagay na baka merong kasalatan sa pagkain. Wala nga ako nabili na tinapay, na bread dahil naubos na lahat. Kaya purihin ng Panginoong Diyos, haba ng pila sa Mercury Drug. At yung 1 meter social distancing, nagkikita naman natin, pero doon po sa loob ng Mercury Drug, meron po ako nakita na dalawang kabataan, lalaki at babae na magkadikit ng sabi ko, hoy! Social distancing, Di 1 meter, sa pagitan ng bago. Mamaya-maya ay magkalapit na naman, very intimate. Hoy! 1 meter social distancing. Kaya sumunod po tayo mga kababayan.
paghugas-hugas kamay, at kung meron tayong alcohol, gamitin po natin, huwag po nating inumin yung alcohol. Okay, sanitizer, maghilamos tayo ng tubig, maligo tayo, at ipanalangin natin, mga kababayan, mga kapatid, ka-ride on sa ating Panginoon na huwag pong mag-lockdown ng tubig, kuryente, at itong mga basic na kailangan po natin sa araw-araw, at gayon din ang pangailangan natin ng pagkain, at gayon din sa mga itong mga gamot. Kaya patuloy po natin na i-pray itong mga drugstores, mga parmasya, mga pharmacist na naglilingkod, at gayon din napansin ko rin yung mga security guards sa bawat subdivision, at yung mga kapulisan, mga ginagamit sa medical profession, mga health workers at iba pa, mga kapulisan, mga militar at iba pa na kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos, at kasama na rin itong ginagawa ng bawat lingkod ng Diyos mula sa bawat barangay, munisipalidad na nagkakaroon ng relief operation, at patuloy na pagpalain at ingatan, proteksyonan at iligtas tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Kaya narito po ang ating mga kasama sa ating gawain, mga nag-comment po, at purihin po natin ang Panginoon sa inyong walang sawang pagkukumbento at pananalangin, at ang mga kapatid natin, nice po natin na i-acknowledge at basahin ang kanilang mga komento. Ano po? At mula kay kapatid na Elenita Mendoza, somewhere in Rizal, Nueva Ecija, ang kanyang comment ay, "Good morning po, Bishop. Good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon." At mula kay Architect Rod Lagman, mula dyan sa Trinity Methodist Church ng Punturin City of Valenzuela, Metro Manila, ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop Lito. Good morning din. Thanks for your ministry. May God bless you and keep you." Maraming salamat po, at patuloy din po kayong pagpalain at ingatan, iligtas ang ating Panginoon. At mula kay Pastor Jonah Senit Abella Campo, no? Diyan sa Palawan, ang kanyang comment ay, "Morning po, ingat po kayo lagi dyan. God bless." Maraming salamat. Good morning din, at ingatan kayo lahat ng Panginoon dyan sa Palawan at sa inyong lahat sa iba't ibang mga probinsya ninyo. At mula kay kapatid na Anita Sampang Palo, ano? Saan ka man naroon? At salamat itong comment mo na, "Good morning, Bishop Wesley Samal." Ayan, dyan pala sa Wesley Methodist Church sa Samal, Bataan. God bless you at yung pamilya, at gayon din sa bawat isa sa inyo, at gayon din sa church. At mula kay Maring Hubita Hison ng Malabon Central ba? Malabon North United Methodist Church, dyan sa Hulong Duhat ng City of Malabon, Metro Manila. At ang kanyang comment ay, "Good AM, paring Bishop Lito Tangonan. Thanks po sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, lalo na ngayong nasa panahon ng pagsubok ng matibay na pananampalataya. Amen." Maraming salamat itong komento na ito, Maring Hubita, at pagpalain kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. At mula kay kapatid Arceli Vicente dyan sa United States of America, at ang kanyang comment ay, "Amen. Amen sa Panginoon. Pagpalain kayo lahat ng mga Pilipino, mga kababayan, at maging ang sinuman na mga tao dyan sa Amerika. Pagpalain kayo lahat ng Diyos, at gayon din sa iba't ibang mga bansa." Kaya iparating mo ang aking wish and regards dyan sa buong pamilya mo, at ingatan kayo, pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po, kasama natin ng mag-asawang Reverend Luis Cruz at Deaconess Marlene Cruz ng Bethany Methodist Church diyan sa Hermosa, Bataan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At gayon din ang kasama din natin ang kamag-anak ng ating misis na Hosan Kasiguran, at nagtrabaho diyan sa Robinson, pero wala na kayong trabaho diyan, ano? Kaya pagpalain kayo, ingatan ng Panginoon buong pamilya ninyo. At gayon din po ang kapatid na Mary Ann Vicencio
nasa abroad din ito, pero sila ay membro ng Malabon Central United Methodist Church sa City of Malabon. Pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang iyong kasama, pamilya, at gayon din po ang kapatid na Susan Salanga, kasama din natin mula sa Malabon Central United Methodist Church sa City of Malabon. Pagpalain ka ng Panginoon, pamilya mo. At gayon din ang kapatid na Virginia Cabuyadaw. Palagay ito ay kanto, Parami Isabela. Kaya pagpalain ka ng Diyos, purihin ng Panginoon. Lahat kayo naman nasa Isabela, mga kababayan dyan sa Isabela, lalo na dyan sa San Mateo, sa aking mga kamag-anak, ay pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Kasama din natin ng Pastora Bong Quito ng Bataan. Patuloy ka na pagpalain ng Diyos ang pamilya mo at gayon din ang iyong ministry. At sa lahat sa inyo na makakapanood at magkokomento, mag-share nitong episode 24.1 ng Ride On Ministry, ay maraming salamat at patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Kaya bukas muli sa ating pagkikita-kita, alas 9 po ng umaga, dulutan tayo ng Panginoong Diyos ng magandang buhay, mabiyayang buhay, at mapagpalang buhay sa buong araw na ito hanggang sa tayo magkita-kita muli, and even beyond tomorrow and other tomorrows na darating sa ating mga buhay. Babay po at amen sa ating Panginoong Diyos.